Atin po buksan ang ating mga banal na kasulatan dito po sa sulat ni Santiago, Kapitulo 3, at babasahin ko po ay nasa talatang 1 hanggang talatang 12. Santiago, Kapitulo 3. Ganito po ang siyang isinasad: Mga kapatid ko, huwag maging guro sa marami sa inyo, yamang nalalaman natin hahatulan tayo ng mas mahigpit, sapagkat tayong lahat ay natitisod sa maraming bagay. Kung ang sino man ay hindi natitisod sa pananalita, ito ay isang taong sakdal. May kakayahang pigilan ang buong katawan. Kung tayo nga naglalagay ng mga preno sa bibig ng mga hayop upang sumunod sila sa atin, ibinabaling natin ang kanilang buong katawan. Tingnan ninyo ang mga barko, bagamat napakalalaki at itinutulak ng malalakas na hangin, gayunmay napapabaling sa pamagitan ng isang napakaliit na timon saan man naisin ng piloto. Gayun din naman ang dila ay isang maliit na bahagi, ngunit nagyayabang ng malalaking bagay. Tingnan ninyo kung paanong sinusunog ng maliit na apoy ang malalaking gubat. Ang dila'y isang apoy. Ang dila na kasama ng ating mga sangkap ay isang sanlibutan ng kasamaan. Dinudungisan nito ang buong katawan at sinusunog ang pag-inog ng kalikasan, at ito mismo ay sinusunog sa impyerno. Sapagkat ang bawat uri ng mga hayop at mga ibon, na mga hayop na gumagapang at mga nilalang sa dagat ay mapapaamo at napapaamo na ng tao. Subalit, ang dila ay hindi napapaamo ng tao, isang hindi napipigilang kasamaang puno ng lasong nakamamatay. Sa pamagitan nito'y pinupuri natin ang Panginoon at Ama, at sa pamagitan nito ay nilalait natin ang mga taong ginawa ayon sa larawan ng Diyos. Mula sa isang bibig ay lumalabas ang pagpupuri at paglalait. Mga kapatid ko, hindi dapat maging ganito. Ang isang bukal ba ay binubukalan ng matamis o mapait? Mga kapatid ko, maaari bang ang puno ng igos ay magbunga ng ulibo, at ang mga igos ang puno ng ubas? Hindi rin maaaring daluyan ng tabang ang maalat na tubig. Hanggang dito lamang po ang ating pagbasa sa banal na kasulatan. Mga minamahal, tayo po ay nasa Lord's Day 43. At sa Lord's Day 43, ay patuloy nating pinag-aaralan ang Heidelberg Catechism, na dito ay nasasaklawan ng ika-siyam na kautusan ng Diyos sa kanyang mga tinipan na bayan. It is the 9th commandment of God for His covenant people. At ito ay masusumpungan sa Exodo Kapitulo 20, talatang 16, na nagsasaad, huwag kang magiging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa. O kaya nga't patuloy tayong nag-aaral sa ika-10 kautusan, at ang 10 kautosang ito ay ibinigay ng Diyos para sa His covenant people, mga tinubos ng Panginoon, mga hinirang ng Diyos, at mga pinili ng Diyos upang sila'y lumakad
ng may kabanalan at katwiran at may kaalaman sa Diyos. Ang nais ng Panginoon ay manatili sa mga mananampalataya ang larawan at wangis ng Diyos. At sa ating pag-aaral ay nais nating lumago sa mga salita ng Panginoon at sa biyaya ng Panginoon. At sa gayon ay mamuhay tayo sa ating kapwa ng walang anumang suliranin o walang problema na kinakaharap ng ating pakikitungo sa mga kapwa-tao. Katunayan, sabi ng banal na kasulatan, live peaceably with all men. Sabihin, mamuhay tayo ng marangal, mabuti sa ating kapwa at may kapayapaan. Tatlong bagay ang ating pong pag-aaralan ngayon, mga minamahal. At ito po ay una, ang tungkol sa mga dila. Ang dila ay tunay na sakdulang masama. The tongue is the greatest evils. Ang pangalawa ay ano ang hinihingi ng Diyos. At ang pangatlo, ano ang demand. So dito sa ating church bulletin ay nariyan yung tanong bilang 112. Ang tanong dito sa Heidelberg Catechism, ano ang hinihingi sa ikasyam na kautusan? At ang sagot dito na huwag akong mapagbintangan ng kasinungalingan, o rather, huwag akong magbibintang ng kasinungalingan sa sinuman tao ni magpapasilpi ka ng salita ng iba na hindi ako maging talikuran, mapanira, or backbiting, ang ibig sabihin, o mapanirang puri na hindi rin ako maghuhusga ni makikisama sa walang ingat na paghatol sa iba na hindi pinakikinggan, kundi iwasan ang lahat ng uri ng kasinungalingan at pandaraya na mga gawain ng dyablo. Maliban sa ibabako ang aking sarili, ang mabigat na kapuotan ng Diyos. Kabilang pa rin na sa lahat ng mga paghahatol at iba pang mga pakikipag-ugnayan, mahalin ko rin ang katotohanan, salitain ko ang matwid at ipahayag ito na ipagtatanggol at itataguyod ko sa abot ng aking makakaya ang karangalan at magandang ugali ng aking kapwa. So yan po ang tinutukoy dito sa Heidelberg Catechism, Lord's Day 43. So dito, tinutukoy yung huwag kang magiging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa. Napakalaki ang sakop ng sinasabing maging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa. At como tinutukoy dito ay ang pagsasalita, ang banal na kasulatan ay may paksa tungkol diyan. At ang paksang ito ay ating nasumpungan dito sa Santiago Kapitulo 3 na tinutukoy dito na ang ating mga dila ang pinakamaliit na bahagi ng ating katawan. Katunayan, ang dila ay madulas. Ang dila ay laging basa.
Ang dila ay laging malikot. Ang dila ay laging lumalabas sa ating mga bibig. Ang dila ay madaling magsalita ng mabanayad, may galit, at nakapagbibigay pagpapala sa kapwa-tao, pero mabigat din ang panlalait. So dito mga minamahal, ay isinasaad dito na ang ating dila ay kinakailangang ating binabantayan. Sapagkat mula sa ating dila ay lumalabas kung ano yung nasa ating puso. So ang dila ang pagpapahayag kung ano yung nasa ating puso. Kasi mula sa ating puso, ito ay pupunta sa ating kaisipan. At yun ang sinasabi ng ating dila. Sapagkat sa pamagitan din ng dila, malalaman natin yung pagmamahal or pagkalait ng kapwa at maraming bagay tayong makikita sa sinasabi dito sa banal na kasulatan. Kasi ang dila ang siyang pinaka masama, dakilang masama, no? So, unahin muna natin ang sinabi dito sa banal na kasulatan, tulad na sinasabi sa talatan 2. Ang sabi dito, sapagkat tayong lahat ay natitisod sa maraming bagay. Kung ang sino man ay hindi natitisod sa pananalita, ito ay isang taong sakdal. May kakayahang tigilan ang buong katawan. So ang dila ang siyang pumipigil sa buong katawan. At inihambing ito sa tinatawag na preno, sabi sa talatang 3, na ang preno ay inilalagay sa bibig ng kabayo upang sumunod sila sa atin. Ibinabaling natin ang kanilang buong katawan. So, ang kabayo ay merong nakalagay na preno dito. Ito'y nagpo-control kasi may tali iyon at hawak nung nakasakay. Kung ito ay pitigilan, ihilahin niya yung tali kasi doon nakalagay yung preno. So ang kabayo naman, pag hinila mo, gaganon, ibig sabihin, magdahan-dahan sa pagtakbo o huminto pag itinaas mo ng gano'n. Pero kung luluagan mo yung tali na siya nagkocontrol doon sa preno, ibig sabihin, tumakbo ka ng mabilis. At habang ito'y niluluagan mo, tatakbo siya ng tatakbo ayon sa iyong ninanais. At kung siya ay liliko, ihilahin mo yung tali sa kanan at siya'y babaling sa kanan. At kung siya ay liliko sa kaliwa, ihilahin mo yung kaliwang tali at babaling siya sa kaliwa. May pagkakataon na kung nakahinto ang kabayo at siya'y ihilahin mo yung preno, yung tali na nakadukto doon sa preno, maaari siyang umatras. Either umabante or umatras. So ang sinasabi dito sa ating binabasa, pinag-aaralan, nakukontrol ng preno ang buong katawan ng kabayo. At hindi lamang yun, maliit na sangkap lang yun. So, ibig sabihin, ng banal na kasulatan ay yung dila ang pinakamaliit na bahagi sa katawan ng tao at nakokontrol niya ang kanyang katawan.
At hindi lamang yun ang isang example na ibinigay sa atin, kundi kahit na sa talatang 4 ay katulad ng barko. Katulad sa ating pahayagan, ay lagi na laman ang ating pahayagan ay tungkol sa barko doon sa West Philippine Sea. Alam natin na lalaki ng mga barko. Gayun din ang mga aircraft carrier ng ibang bansa, ang laki-laki at ilan ang laman na mga gamit na aeroplano at gayon din ang mga helicopter na doon. Pero yung timon na sinasabi dito, ang siyang nagko-control sa buong napakalaking barko. Kaya sabi dito sa banal na kasulatan, at ito ang sinasabi ni Santiago, tingnan nyo ang mga barko. Bagamat napakalalaki at itinutulak ng malalakas na hangin, gaymay napapabaling sa pamagitan ng isang napakaliit na timon. Alam ba ninyo ang timon? Halimbawa, ito ang barko na doon sa hulihan na mayroong ganung timon, yun ang tinatawag na timon, na pwedeng ito ay dumiretso. Pag nakadiretso yun at ito ang barko, didiretso yung barko. Kung ito ay liliko sa kanan, liliko ito sa kanan. So, merong control. Ang sabi dito ay pinakamaliit na timon saan man naisin ng piloto. O kaya nga dito ay tinutukoy ng banal na kasulatan na maging sa mga maliliit na mga pantubig na sasakyan, katulad ng bangka, ang lahat ng yun ay mayroong tinatawag na timon. At sinasabi dito, mga minamahal, na sa dalawang example na ito at halimbawa na ibinigay ng banal na kasulatan sa sulat ni Santiago, ay hinihambing na gayon din ang dila na napakaliit, sabi dito, na bahagi, ngunit nagyayabang ng malalaking bagay. Tingnan ninyo kung paano sinusunog ng maliit na apoy ang malalaking gubat. Nakakadinig tayo ng mga bagay na yun, na isang bundok, isang halos mawala ang mga halaman, puno, at mga damo dahilan lamang sa isang napakaliit na apoy ay natutupok ang malalaking gubat. Kaya sabi dito, ang dila ay maliit na bahagi, ngunit nagyayabang ng malalaking bagay. Tayo pamilyar dito, mga minamahal, sapagkat pag nagsalita ang tao, alam mo kung siya ay nagyayabang or siya ay mahinahon ang kanyang pagsalita or alam mo kung ano ang mga bagay na nasa kanya. O kaya nga sabi nga dito ay ang dila, sabi sa verse 6, ay isang apoy. Ang dila na kasama ng ating sangkap ay isang sanlibutan ng kasamaan. Dinudugisan nito ang buong katawan. Pag nagyabang ang isang tao, ano ang tingin natin? Napakayabang yung tao. Bakit natin nalaman? Sabi ng dila nagsalita yung dila ng kayabangan. Kung kababaan naman ang loob, nagsasalita yung dila kung paano napakababa at nagpapakumbaba yung tao. O kaya nga, ang sabi dito, dinudungisan ng buong katawan at sinusunog ang pag-inog ng kalikasan.
At inyong tandaan, yung sinasabi sa sumunod na talata, ito mismo ay sinusunog sa impyerno. So sa impyerno, ang buong sangkap ng katawan ng tao ay sinusunog. Yun ang sinasabi dito. Ngayon, siguro isipin nyo, yung kaluluwa ng tao, taglay yung dila. At sinusunog sa impyerno yung bahaging yun. Kaya maliwanag ang sinasabi dito, mismo ay sinusunog ng impyerno yung mga dilang yun na masasama. At ang sabi sa talatang 7, sapagkat ang bawat uri ng hayop at ng mga ibon, na mga hayop na gumagapang at mga nilalang sa dagat ay napapaamo at napapaamo ng tao. Subalit ang dila ay hindi napapaamo ng tao, isang hindi napipigilan kasama ang puno ng lasong nakamamatay. So sa isang taong masama, ang lumalabas sa kanya ay kasamaan. Sa isang taong binago ng Diyos, ang lumalabas sa kanyang dila ay pagpapala. Ito ang siyang sinasabi sa banal na kasulatan na kung kayo'y magsasalita, ay salitang lumalabas ay pagpapala, nakapagbibigay ng kapayapaan, nakapagbibigay ng kaginawahan sa mga nakikinig. At kung kinakailangan sila ay awitan ng mga himno, sapagkat ang banal na kasulatan, yung mga awit ay nagtataglay ng himno, mga kanta na siyang pinapahayag upang makapagbigay pagpapala sa mga nakikinig. Kaya nga't dito ay sinasaad ang mga bagay na yun, na ang dila ang nagpapahayag ng pagkatao ng isang tao. Kaya kung masama ang tao yun, ang lumalabas sa kanyang dila ay masama. Siguro nakakarinig kayo sa tao, walang ginawa sa isang pag-uusap may mura. May mura. At halimbawa, magsasalita, tapos mura. Magsasalita, mura. Magsasalita, mura. Alam nyo kung ano yung mga tao yun, masasama. Basta may mura. Kaya mayroon nga dyan, nagsalita ng mura. Natuwa pa yung mga tao. Nagagalak pa yung mga tao pag nagbumura yung tao. Ninumura na nga sila. Natutuwa pa. So, ibig sabihin ipinapahayag yung kanyang katauhan. No? Kaya, hindi mapigil ang kanilang mga pananalita. O kaya nga sabi dito sa banal na kasulatan ay hindi napipigilan ng kasamaan puno ng lasong nakamamatay. Sa pamagitan nito ay pinupuri natin ang Panginoon at Ama. Ibig sabihin, ang dila rin ay nagagamit sa pagpupuri sa Diyos at paglalait sa kanyang kapwa. Kaya nga sabi dito, ang dila ay isang bukal na binubukalan ng matamis at mapait. So ano ang ninanais nating malaman dito, mga minamahal? Ang nais nating malaman dito ay yung itinuturo ng Heidelberg Catechism. Ano ang sinasabi dito? Una, ano ang hinihingi? Ang hinihingi ay, number 1, huwag akong magbibintang ng kasinungalingan sa sinumang tao.
Kasi pag nagbibintang, ibig sabihin ay dila ang ginagamit upang magbintang. Kaya ang sabi sa banal na kasulatan ay, huwag, ito ang hinihiling, ito ang ninanais ng Heidelberg sa mga mananampalataya na huwag akong magbibintang ng kasinungalingan sa sinumang tao. Alamin ang katotohanan o ang mga pangyayari. Lalo-lalo na ngayon sa social media, ang daming mga bagay na lumalabas, kaya kinakailangan huwag nating paniniwalaan ang mga bagay na iyon. Ang tungkulin natin ay alamin ang katotohanan. Saka tayo magsasalita. Ikalawa ay hindi magpapalsipika ng salita ng iba. Kuminsan, yung nadinig natin na isa ang namatay, tapos ang balita natin sa iba, 10 ang namatay. Nadadagdagan ang mga nadidinig. Ito ang sinasabi sa Heidelberg, huwag magpapalsipika ng salita ng iba. Ibig sabihin, huwag nating babaguhin. Yan ang problema sa media sa atin, dito sa ating bansa, na binabago ang mga nangyayaring at mga sakuna. Pag sinabi na bumaha sa lugar na iyon ng Bewang, paglipat mo naman sa ibang media o dyaryo, ang baha daw ay hanggang balikat. Nadadagdagan, binabago. Yan ang sinasabi sa Heidelberg. Huwag na baguhin ang mga pangyayari. Pangatlo ay hindi ako talikuran maninira ng kapwa. Ibig sabihin, hindi ka dapat maging backfighter. Marami ang siyang nagsasalita, hindi kaharap yung tao. At ang sinasabi ay masasama. Ang tawag natin sa English doon ay backfighter. Lumalaban, nagsasalita ng hindi kaharap yung taong yun na kanyang sinasabi. Pang-apat, ang sabi dito sa Heidelberg, ay may hindi rin kinakailangan manira ng puri ng iba. Yan ang gawain sa social media. Kaya kung minsan, nakakalungkot ang mga bagay na yun. Naninira ng puri ang iba. Panlima, hindi kinakailangang husgahan ang tao dahil lamang sa maling balita. Kaya kapag may balita, mali, nahahawa na ang ibang tao. Tayo bilang mananampalataya, alamin muna natin alin ang totoo. No? Halimbawa, nagsabi na, naghiwalayan sila. Ano ba ang totoo? Maaaring sila ay nagbakasyon lamang at yung asawang babae hindi maaaring sumama kasama yung mga anak. Sasabihin ng iba, ay naghiwalay na sila. No? Alamin muna natin ang mga katotohanan at huwag natin husgahan ang mga maling balita. Pang-anim ay, ang sabi dito ay mag-ingat sa mga hatol ng mga tao na hindi naman natin napapatunayan ang katotohanan. Mag-ingat. Kasi yung dila natin ay medyo madulas, madali tayong mahawa. Kaya ang sabi dito ay mag-ingat. Pag-ingatan natin, kontrolin natin ang ating dila. At ang ikapito, iwasan
ang kasinungalingan. Kaya nga, ang sabi dito sa kautusan, ay huwag kang magsisinungaling na saksi laban sa iyong kapwa. So, iwasan ang lahat ng kasinungalingan sapagkat ang tao ay ipinanganak na sinungaling. Kasi minanak kay Adan. May mga magulang na pag nagsinungaling yung kanilang anak na maliit, tuwa pa. Natutuwa pa. Pero iwasan ang lahat ng kasinungalingan. Sapagkat tayo bilang mga mananampalataya, tayo ay binago na. Tinatawad na sa atin ang lahat ng kasinungalingan. Tayo ay nasa katotohanan. Sapagkat ang Diyos ay katotohanan, tayo ay ipinanganak ng Diyos. Tayo ay kinupkop ng Diyos. At bilang mga anak ng Diyos, katotohanan lamang ang ating sasabihin. Iwasan ang pandaraya sa kapwa, na ito ay gawain ng diablo. Sabi dito sa ating Heidelberg Catechism. So ano ang demand? Ano ang pangangailangan na dapat nating gawin? At sinasabi dito ay ang tungkol sa paghatol sa kapwa. Ay iwasan natin, mag-ingat. Ano ang sinasabi sa mga awit, Kapitulo 1, talatang 1? Ang sabi dito, mapalad ang taong hindi lumalakad ayon sa payo ng masama. Yun ang sinasabi dito. Ikalawa, ni hindi tumatayo sa mga daan ng mga makasalanan at ni hindi umuupo sa upuan ng mga manlilibak o manunuyat. Kaya mapalad ang taong yun. So, tatlong bagay ang kinakailangang iwasan. Huwag lumakad sa payo ng masama. Ikalawa, huwag tatayo sa daan ng mga kasalanan. At ang pangatlo ay huwag umupo sa upuan ng mga manunuya. Sapagkat tayo ay binago na ng Panginoon. At ang sabi sa talatang 2, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan. Ibig sabihin, ang kagalakan ng mga mananampalataya ay nasa kautusan ng Panginoon. At mapaggulay-gulay ang mga salita ng Panginoon araw at gabi sa kanyang kautusan. Kaya ano ang tungkulin ng mga mananampalataya? Mahalin ang iyong kapwa tulad ng iyong pagmamahal sa iyong sarili. Kanina ay natukoy natin na mahal natin ang ating kapwa pero hindi tayo kinakailangang makipatong, makisama sa masasama. Kung sila'y nanlalait, huwag tayong sasama sa panlalait. Kung sila'y nagbabalat ng balat na binabalatan nila ang balat ng tao, ay huwag tayong makikisama sa kanilang mga ginagawa. Sapagkat nais natin na tayo mamuhay na nagpapahayag ng ating pagmamahal sa kanila. Mahalin din natin ang ating kaaway. Sabi sa banal na kasulatan, pero hindi sa kanilang mga masasamang gawain. Hindi natin minamahal ang masama nilang gawa. Kung sila'y nagnanakaw, hindi natin minamahal na sila'y naging magnanakaw o gumawa ng kasamaan. Hindi bilang kapwa. At ipagtanggol ang ating kapwa. Ito ang demand o hinihiling sa Heidelberg Catechism. Tulungan natin ang ating kapwa ayon sa ating kakayahan. Kung wala naman tayong tutulong, huwag ka nang tumulong. Kasi wala ka namang kakayahan. Yan ang katotohanan doon. Huwag mong pilitin. Kasi
ang Pilipino masyadong walking 2 miles. Ibig sabihin kung lumakad siya, 2. At pag meron siyang bisita na wala naman siyang may papakain, mangungutang siya ng mangungutang para may pakain. Hindi. Ang natutunan ko ay yung sinasabi ng iba ay para madami ang iyong pagkain, dagdagan mo ng sabaw. At para masabawan yung kanyang kanin, mabubusog siya. Pero wag tayo gagawa na pagtulong na tayo ang siyang magsasuffer. Dahil sa nangutang pa, pinakain mo sila. Hindi naman sila magbabayad ng utang ikaw. Kaya ayon sa kakayahan, tumulong ka sa kapwa mo ayon sa iyong kakayahan. Baka naman yung sweldo ng anak mo, bibili mo para maitulong mo doon sa iba. Masama na yun. Ikaw ba'y may kakayahan? Hindi yung kakayahan ng iyong anak o kakayahan ng iyong asawa. Ikaw, may kakayahan ba? Kaya ang tinutukoy dito ay tulungan mo ang iyong kapwa ayon sa iyong kakayahan. Sa iyo. Hindi yung kasama mo sa bahay. Sa iyong kakayahan. Igalang sila na pagbabadya, pagsasaad ng pagmamahal. At yun ang itinutukoy dito sa banal na kasulatan. Kaya nga, napakahalaga na matutunan natin itong ika-9 na kautusan na sinasabi dito ay huwag kang maging sinungaling na saksi at napakalaki ng sakop ng mga bagay na ito at natutunan natin sa umagang ito. Naway sumagana ang pagpapala ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa mga katuruan mo sa mga bagay na ito sa aming buhay, na tunay na kami ay manindigan sa katotohanan at patuloy na sundin ang iyong kalooban. Sa matawid sa pangalan ni Jesus. Amen.